Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot ulit tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, tanong lang po, pwede na ba iwalay ang inakay pag inaway na ng parent? Salamat at happy birthday. Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, kung pwede na daw bang iwalay ang mga inakay kapag inaaway na ng parent. Alam nyo mga kaibon, pagdating sa pagwalay po ng mga inakay, once po na makita po ninyo yung mga inakay na nagsisids na, halimbawa po, inobserbahan ninyo yung mga inakay. Halimbawa, nagseeds na sila, bumaba na doon sa loob ng nest box. Tapos mga 4 days or isang linggo na po na nagsiseeds yung mga inakay. Pwedeng-pwede na po yan iwalay. Kayang-kaya na po yan mabuhay kahit na wala na po ang parent. Basta po ang inakay magaling na mag-seeds, marunong nang mag-seeds, pwedeng-pwede na po yan iwalay. Kaya po mas maganda maobserbahan ninyo. Halimbawa na obserbahan ninyo mga isang linggo na nagsisids yung mga inakay. So pwede na po yan ilipat sa flight cage. Mabubuhay na po yan kahit wala yung parent. Sa paglalagyan po ng mga inakay, dapat po ang mga kasama nila dyan sa flight cage, kung sa flight cage nyo po ilalagay, dapat po mga kaibon, walang matured na nakahalo doon. Dapat po mga kasing edad lang nila ang pagsamasamahin po ninyo. Dahil kapag merong matured dyan sa flight cage, kawawa yung mga batang inakay. Talagang minsan nabubuli ng husto kapag mga matured na ang kasama. Patungkol naman po dito mga kaibon sa pag-away ng nanay sa inakay. Normal po yan mga kaibon. Dahil po yan inaaway, kumbaga minsan tinutuka ng breeder natin na hen. Ang purpose kasi niyan para po lumabas sila diyan sa loob ng nest box para po kumain na ng seeds. So yan po ang purpose niyan, kaya po inaaway. Kaya minsan mapapansin po ninyo yan, obserbahan ninyo yung breeder po ninyo. Ang hen nasa loob lang po yan. Yung hen po ang tumutuka sa mga inakay para lumabas. Yung kak niyan mga kaibon, nakaabang na po yan sa labas. Dahil kapag lumabas na po ang mga inakay, kapag halimbawa na tinutuka-tuka ng breeder natin na hen, kapag lumabas na po yan sa loob ng nest box, yung tatay nakaabang na sa labas para po turuan mag-seeds yung mga inakay nila. So normal po yan na nangyayari na tinutuka-tuka. Minsan parang akala mo inaaway ng breeder natin na hen yung mga inakay niya. Ang purpose lang yan, bumaba sila dyan sa loob ng nest box para kusa na po silang mag-seeds. Ngayon bibigyan ko kayo ng idea. Mapapansin po ninyo kapag po malapit na or buo na, buong-buo na yung balahibo ng mga alaga natin, mapapansin nyo yan, konti lang kung subuan niya ng mga breeder natin. Kaya minsan yung mga inakay parang medyo pumapayat. Konti lang yan subuan. Ang purpose niyan kasi minsan ginugutom nila yan para kusang bumaba at kumain doon sa pakainan ng seeds. So ganyan po yan, kaya wag din kayong mag-alala kung sakali na halimbawa mahipo ninyo or mahawakan po ninyo yung mga inakay na medyo payat kapag malapit na silang mag-seeds. Nangyayari po talaga yan dahil po tuturuan na po yan mag-seeds. Minsan ginugutom talaga yan ng parent para kusa silang bumaba at maturuan kung paano kumain ng seeds. So yan po yung unang katanungan ng kaibon natin. Sana po nasagot ko ng maayos. Pangalawa na tanong sa atin, tanong po sir, kailan po magbibilang ng incubation sa pangalawang itlog po ba or pangatlong itlog? So sa mga kaibon natin dyan, basta po initlog yung halimbawa ng itlog ngayon, magbilang po kayo ng start ngayon hanggang 25 days. So minsan kasi may mga breeder na habang nangingitlog, naglilimlim. Meron naman mga breeder na kapag nakapangitlog na lahat, saka maglilimlim. Pero ang bilang nun, ganun pa rin po yun. Mag-start po kayo, halimbawa unang itlog, magbilang kayo ng
Halimbawa itlog ngayon, magbilang kayo ng simula ngayon 1 hanggang 25 days. So yan po. Pero dyan sa 1 hanggang 25 days, dapat pisa na po yan lahat mga kaibon. Halimbawa naman, pwede yan lumagpas dahil kung minsan may mga nahuhuli. Pero yung mga nauna, pwede kayong magbilang dyan ng hanggang 20 days, mga ganyan, hanggang 22 or 21 days. So yan po mga kaibon ang pangalawa. Pangatlong katanungan sa atin ng kaibon natin. Good day po idol. Tanong lang po, paano malalaman kung magaling na ang sapola at ano na po ang itsura ng magaling na sapola? Para kasing may laman pa din pero malambot na siya. Salamat. So sa paggaling ng merong sapulang ibon, kumbaga normal na merong parang medyo malambot pa rin dyan, kasi yan kasi talaga ay lumalambot po talaga yan sa part ng nagkakaroon ng sapola, kasi yan kasi mga kaibon, taba po yan, at dyan din po ini-stack yung itlog. Normal po yan na merong konting taba dahil protection niya po yan once po na meron siyang itlog na halimbawa lilipad. So protection niya yan para hindi po mabasag yung itlog. So ang ibon na merong sapula at gumaling na, dapat po hindi naman kasing bukol ng merong dating sapula. Meron pa rin yan matitira na parang konting taba sa part na nagkaroon ng sapula mga kaibon, pero hindi na kasing laki. So malalaman nyo po yan once po na hinipo ninyo na yung taba niya nandiyan pa rin pero hindi malapad, kumbaga manipis na rin. Halimbawa po doon sa mga ibang ibon po ninyo, ihambing nyo po yung paghipo dyan, pero po dyan sa nagkaroon ng sapola, makakahipo pa rin po kayo dyan na parang medyo merong malambot ng konti, merong pang taba ng konti, dahil yan po ay proteksyon niya yan kapag po nangingitlog para po hindi mabasag kung sakaling lilipad. So pag hindi na po yung bukol na bukol, pumantay na po pero meron pa kayong makakapa na parang konting malambot, normal na po yan. Parang kumbaga magaling na po yan. Kaya po kinakailangan mo nang ma-maintain yung pagkain niya para po hindi na uli bumalik yung sapola niya, kasi medyo delikado kapag bumalik pa. Nahirap kasi yan kasi pag nasusobrahan sa patoka, pabalik-balik lang po yan. So yan po yung katanungan sa atin ng pangatlo. Pang-apat na katanungan sa atin mga kaibon. Ito po yung pang-apat. Good morning idol. Tanong lang po. Bakit kaya kinakain yung unang itlog ng albsto ko? Wala naman kulang na binigay ko naman lahat. Basal pa po. Unang itlog nila, hindi naman sila nadistorbo. So kapag po kumakain ng itlog ang mga alaga natin, so meron naman halimbawa na kondisyon naman natin yung ibon, mataba naman sila, goods naman, nagbibigay tayo ng sapat na patoka, nagbibigay tayo ng sapat na vitamins, at nagbibigay din tayo ng gulay. So wala po dyan ang naging problema. Baka po sa breeding cage po ninyo or sa mga alaga po ninyong ibon, baka po hindi kayo nagbibigay ng cattle bone or kaya naman mineral block. Yan po ay napaka-importante para sa mga alaga natin, dahil yan lang po ang tanging source ng calcium na natural na nakukuha ng mga alaga natin. Kahit hindi po sa breeding age or sa breeding cage ilalagay, kahit po sa flight cage dapat merong cattle bone. Napaka-importante po na sa mga bagong babang inakay, ini-introduce na natin yung cattle bone para sa kanila, dahil kinakailangan po ng mga calcium ng mga bagong baba na yan, dahil po yan din po ang pinagkukunan nila ng source ng calcium na nagpapalakas din sa mga alaga natin. Kaya po napaka-importante ng cattle bone. Kung wala pong cattle bone, pwede mineral block mga kaibon. At pagdating po sa breeding, napaka-importante ng cattle bone. Ito pong cattle bone kasi, isa ito sa mga tumutulong magkaroon ng fertility yung mga itlog. Dahil yan ay merong mataas na calcium, kinakailangan ng mga alaga natin yan, lalong-lalo sa breeding. Pangalawa, pagdating po sa pagdevelop ng itlog, yung shell ng itlog ng alaga natin, kinakailangan na meron tayong cattle bone, dahil yan po ay tumutulong din para sa pagdevelop
ng shell, kumbaga para tumigas yung shell na nilalabas ng mga alaga natin. Kaya po napaka-importante ng cattle bone. Ngayon, kung walang cattle bone simula sa simula, ngayon nangitlog yung breeder po ninyo, alam po nila yan na meron pong calcium na nakukuha dyan sa shell ng itlog. Baka yan po ang pinagdiskitahan. So talagang medyo delikado kapag kaganyan. Dahil kapag naging ugali na po yan ng alaga po ninyo, palagi na po yan magbabasag or kumakain ng itlog. Napakahirap ng baguhin yan dahil yan na po ang nagiging ugali niya. Kaya sa mga kaibon natin, wag po natin kalimutan maglagay ng cattle bone pagdating po sa mga inakay nasa flight cage, sa mga breeder na kumbaga yung gagawin nating breeder or sa mga breeder na merong itlog, at lalong lalo na sa mga breeder na merong inakay. Napaka-importante niyan. Kaya po sa mga may inakay na breeder, dapat po merong cattle bone dahil kumukuha po ng calcium yung breeder natin dyan para isubo sa mga inakay po nila. So halimbawa naman merong cattle bone sa cage po ninyo, kompleto naman kumbaga, okay naman kumbaga, yan po ay basal. So obserbahan po ninyo sa pangalawang clutch, kapag po ginawa niya yan, medyo kakaiba na, delikado na po yan. Dahil yung unang clutch ginawa na niya, pangalawang clutch ginawa na niya, baka sa pangatlo ganun pa rin po ang gagawin yan. So mas maganda kapag kaganyan ang breeder po ninyo, ngayong unang clutch at pangalawang clutch, kapag po ganyan ang ginagawa, naging ugali na niya yan. Dahil kung meron namang cattle bone dyan, talagang trip niya lang bumasag or kumain ng itlog. Ang gawin nyo po, kada itlog nila, kung magandang parisan po yan, kada itlog po nila, kunin nyo po ang itlog, ipaposter nyo po sa iba para po mapakinabangan nyo naman yung produkto po na nagmumula sa kanilang sa parisan nyo pong yan. So ganyan na lang po ang gawin po ninyo kapag po meron namang cattle bone sa breeding. So doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.